Magandang araw mga boss. Kailan lang nabili ni customer itong sasakyan. Kaya pa-start ko muna. Ang problema kasi nang mabili ni customer itong sasakyan, may kasamang freebies. Ibig kong sabihin may kasamang problema na hindi magawa-gawa. Pangatlo na akong mekaniko sa gagawa nito. Pero yung preno, hindi pa rin daw nila mapatino. Gumastos na siya ng 8,000 dito sa preno, kaya lang ganun pa rin. Binuksan na yung 4 na preno dito sa gulong. Tapos pinalitan ng brake master assembly dahil nandun nga raw yung problema. Kaya lang, malalim pa rin daw yung brake pedal niya. Kaya i-check ko itong push rod dito sa brake pedal. Ginalaw na to eh. Kita nyo, malalim yung brake pedal niya pag diniin ko. Oh, Ginalaw na. Hindi ko po alam. alam nyo mga bossing, hanga ako sa mga ganitong customer, malalim yung brake pedal mula Bulacan hanggang dito sa Taguig. Na itatakbo nila na ganyan, lakas loob. Sagad na oh. Adjust na nila oh. Alam nyo mga boss, pag ganitong problema na nagawa na yung 4 na preno sa gulong, tapos dito sa master nagawa na rin, hindi ko na alam kung saan ako magsisimula. Kaya pag ganyan, nananalangin na ako na pakibulong naman sa akin, Diyos, kung ano gagawin ko. Yeah, sagad na eh. Adjust na nila eh. Naunahan na ako eh. Na-adjust na po yan. Na-adjust na nila. Sagad na nga eh. Hindi nagtira para sa akin eh. Hindi kasi original yung brake master assembly, kaya nag-adjust sila dito sa push rod ng brake pedal. Hindi original yan. Replacement lang yan. Hindi po original eh. Ha? Ako lang po bumili na ito. Ano na? Ako lang po bumili. Kita nyo, hindi original yung brake master assembly nito dahil nga sa nag-adjust dito sa push rod eh. Kung original yan, hindi na kailangan mag-adjust. Tingnan nyo itong brake pedal niya. Ilidiin ko yan ng kamay. Oh, ang lambot eh. Master yung problema eh. Sabi ni customer, nabili niyang may problema. Nang pinagawa niya, nadagdagan yung problema. Kasi nga, bukod sa nagastusan si customer, pigil na yung hatak after magawa. Siguro, in-adjust na naman ito sa handbrake. Mga style talaga nila no. Dito sila naghahabol eh. Diba? Naksan po nila eh. Di ba sa mga video ko, yan ang sinasabi ko. Kapag di na nila kaya kabulin sa ano eh. Dito na sila naghahabol. Lalakasan nila yung handbrake para pag mababangga ka na, yun nga naman ang gagamitin mo. Tapos ito naman brake pedal, malalim. Kaya pala nang dumating itong mag-asawang customer, parang ang laki ng problema. Lalo nung sinabi kong wala na akong paraan. Bago eh, di ba? Bago? Isang pa lang. Isang buwan pa lang yan eh. O, yung gagawin ko remedyo dyan. Iwanan ko muna yun mga bossing. Dito muna ako sa main problem ni customer. Na pag nasa biyahe na raw siya, nakakarinig daw siya ng ugong dito sa likuran ng sasakyan. Siyempre naman, i-manual check-up ko yan para sigurado sa paghatol. Yan yung takbo mo bago umugong. Nasa 60 po. 60 lang umugong na. Narinig yung mga boss, pag nasa 60 kps daw yung takbo niya, doon daw lumalabas yung ugong. Madali lang naman i-trace yan mga bossing pag kayo ang mag-DIY ng sasakyan nyo. Siyempre, una sa lahat, tanggalin nyo muna itong gulong. Para nga sa manual check-up na gagawin nyo dito sa bearing niya. Pero bago yun, ikutin ko muna itong brake drum. Yun nga mga boss, nang inikot ko itong brake drum niya, kapit talaga yung brake shoe dito sa brake drum sa pagkaka-adjust na ginawa nila. Kaya gamit itong flat screw, tatanggalin ko itong center cap niya. Tapos gagamit ako dyan ng socket wrench number 30 para matanggal ko itong lock nut niya dito sa spindle. Nakita nyo mga boss, ganyang kalakas itong impact wrench ko, Germany made, Bauer. Sa pagtanggal itong drum brake, gamit ka ng ball hammer, paluin mo itong drum brake niya para makalog siya. Kaya lang alam ko naman, parang malabo. Kasi nga, dyan sinagad yung pag-adjust ng preno. Akala kasi nila, makukuha nila yung lakas ng preno kapag nag-adjust sila dito sa likuran. Hindi. Pag may problema sa brake master assembly, kahit anong gawin mong pag-adjust dito sa likuran, hindi mo makukuha yung malakas na preno. Sa katunayan, itong mga preno sa likuran, luluwagan ko yung pagkaka-adjust ng mga preno niyan. Tsaka ako ngayon i-troubleshoot para ma-resolve ko yung pinanggagalingan ng malalim na brake pedal. Sabi ko nga sa inyo, ibubulong lang sa akin ng Diyos yun. Alam ko na problema eh. Kaya lang ang problema, itong pagtanggal ko sa brake drum, mukhang siseryosohin ko ito eh. Masyadong kapit yung pagkaka-adjust. Kaya pasensya muna kayo mga boss, ipapass forward ko na itong video para hindi kayo mainip. Basta ang ginawa ko lang sa pagtanggal dito sa brake drum, pinagtyagaan ko yung sikwatin gamit nga itong flat screw. O ayan na, natanggal ko na itong brake drum.
tingnan nyo, medyo lumalim tuloy itong brake drum niya dahil nga sa kapit masyado yung pagkaka-adjust ng preno. Tapos ito namang wheel bearing niya nang chine-check up ko, okay naman, wala naman siyang ingay at hindi naman siya magaspang ikutin. Kaya pasado sa akin yan. At possible, yung bearing sa kabila yung may problema. Preno, hindi nilinis. Binasa lang po nila. Ginanon po ng tubig. Nakasabon. Mamaya na ako sa preno, dito muna ako sa kabilang side para ma-check ko nga kung saan ang gagaling yung ugong nito. Pero possible nandito na yan. Ang galing ko muna itong center cap niya. Gagamit ako dyan ng flat screw. Ayun mga boss, kung makikita nyo. Tsaka ako ngayon sikwatin itong center cap. Tapos pakinggan nyo, ikot ko itong brake drum. Para matuto kayo mag-troubleshoot pag nakakarinig kayo ng ugong. Narinig nyo naman, di ba? Meron siyang magaspang pag iniikot mo itong brake drum. Ayan yung ugong na sinasabi. Kaya mo nalagay yung ugong nito. Simula po na lubak ako eh. Tingnan nga ulit natin mga boss kung kaya palang impact wrench ko yan. Matanggal niya pa kaya itong lock nut dito sa speed gel. Simula na lubak ka. Aba, malakas nga itong Bauer na mabibili sa pinakamurang power tools. At yung link niyan, nandito sa pag-post ko ng video. Yun lang mga boss, nandito na naman kami sa pahirapang pagtanggal nga nitong brake drum. At gaya nga ng sinabi ko, ipapass forward ko na itong video. Nakita nyo naman kung paano ko tinanggal yan. Sinikwat ko lang yan dahan-dahan hanggang sa lumabas itong brake drum. Ayan o, ganyan lang mga boss. Medyo tsaga-tsaga lang. Ayan, inunti-unti ko lang yan hanggang sa mabunot ko na nga itong brake drum. Ayan na, pwede ko nang tanggalin itong brake drum niya. Tama yan, oh. Kumapit, oh. Magaling mag-adjust. Ayan yung isa pang dahilan ni customer, kaya hirap nang tumakbo itong sasakyan niya dahil nga sa isinagad yung pag-adjust ng preno. Palit bearing to. Ito na mga boss, dinala ko na sa machine shop para ma-press out yung lumang bearing. Kaya ako naman ipinapakita sa inyo yan para alam nyo na pwede naman na yung bearing lang ang papalitan na hindi kasama yung brake drum. Kasi may nag-chat sa akin minsan na nang pinalitan daw yung bearing niya, kasama daw yung brake drum. Kung hindi ko naman nakita, ang sagot ko sa kanya, depende. Baka naman may gas-gas na yung brake drum mo at hindi na kaya sa replace kaya pinapalitan. Pero kung wala namang gas-gas, kung makikita nyo dito sa ginagawa, pinipress lang yan. Ayan o, pinipress out yung lumang bearing na nasira. Ganyan lang ang gagawin. Pero kung may tama po yung brake drum, may gas-gas talaga siya, at hindi talaga makukuha sa replace, palit din ang brake drum. Baka ganun na nangyari dun sa customer na nagtanong. Ayan na mga boss, kung makikita nyo, natanggal na yung lumang bearing na nasira. Ito siya mga boss, kung makikita nyo, kinalawang. Pag ganyan, sa nakikita ko, pinasok ito ng tubig. Kaya ang nangyari, basag itong bearing niya, umingay. At ito naman na yung bagong bearing na ikakabit. Papapress in naman natin ngayon yan. Yung kanina kasi press out yun yung sa lumang bearing. Dito sa bago, press in tawag dyan mga bossing. Kaya nga kung sa inyo mangyari ito mga bossing na umugong yung bearing nyo dito sa likuran, kayo na mag-DIY, napakadali lang basic na basic. Kahit nga hindi nag-aral ng elementary, kayang gawin yan may nakasama ako dati, ang alam niya lang isulat pangalan niya. Tapos ang trabaho niya, nagbubulka na siya ng gulong. Ginawa ko, kinuha ko siyang helper. Ngayon, mahusay siya na mekaniko. Kaya wag nating sasabihin na, sa'yo madali, kasi trabaho mo yan. Kalokohan yun. Pag pinag-aralan mo yan, kaya mo rin yan. Siyempre, una sa lahat, hingi ka ng tulong sa Diyos. Ganun ang diskarte. Ayan na mga bossing, okay na ito. Nailagay na yung bagong bearing, pati itong circlip niya, nailagay na rin. Kaya balik trabaho na tayo. At bago ko ilagay itong brake drum, gagamit muna ako ng liha dyan mga bossing. Lihahin ko muna itong brake shoe. Dapat kasi malinis yan. Sabi to. No? Nakakapit yung preno, tumatakbo. Kaya nga. Tapos siguro mabagal siya pakangat. Hirap. Sigil takbo. Opo. Hindi kanina sa show boulevard ko paangat ako Alam nyo pag ganito na masyadong kapit ang preno, maraming naapektuhan dyan. Unang-una yung makina. Siyempre dahil nga sa pigil ang takbo, gumagamit ka ng pwersa. Yung gulong niya, yung brake shoe, di ba? Pwede mapudpud agad
Kasi nga, dahil sa nakadikit yung brake shoe dito sa brake drum, napipigil pati ikot ng gulong na ang pwedeng maging cost nun pag masyado ng mahaba yung takbo nyo, mag-overheat na yung makina. Kaya nga dapat hanggat maaari, pag nagpapagawa kayo ng preno, pinapanood nyo rin. Favor naman sa inyo yun kasi bukod sa natututo kayo, nakakakuha kayo ng mga idea. Gaya nito, dahil nga sa sobrang pagkaka-adjust, nagkaroon ng kaunting gasgas itong brake drum niya, pati yung brake shoe, nagkaroon din siya ng gasgas. Paano kung walang pakiramdam ang isang customer? Di wala, itirik na lang siya sa daan. Sinasabi ko ito sa inyo mga bossing, hindi para manira, kundi para matuto kayong mag-ingat sa mga pinagpapagawaan nyo. Kayo rin, kung hindi naman kayo mag-iingat, magagaya kayo dito sa mag-asawa na puro gastos na lang daw ang ginagawa nila para lang maayos tong sasakyan. Nagpalit na nga daw sila ng mekaniko, ganun pa rin. Kaya pag hindi ko ito nagawa, di kasama rin ako sa papalitan, problema ba yun? Ito mga boss, kung yung pag-adjust dati dito ang ginawa nila, tinaasan nila ng husto, sa akin naman, ibabalik ko yun sa zero para mag-adjust ako ng panibago. Ayan. Yan. Diba? I-adjust mo siya pag ganun. Yan. Yan, ganyan. Maluwag ganyan to pag nilagay. Ay, po pala yung ano yan, adjuster niya po. Ha? Yung sa mga napapanood ko sa inyo, parang may Pinipihit. Opo. Iniikot. Diba yan? Bali, isum nyo na lang mga boss kung paano ko yan in-adjust. Bubukaw na naman to, pasok mo. Pagkarala mo to para Opo. layo mo punta ka pa sa Sa pag-adjust ng preno mga boss, kahit paunti-unti lang, pwede naman kasing umulit. At pag inilagay nyo na itong brake drum, siguraduhin yung nakasentro yan para hindi kayo nahihirapan sa paglagay nitong brake drum. Saka pakapain mo lang pag di mo masentro, pakapain mo lang. Yan. Dapat mabubulot mo to na hindi ka mahirapan. Hindi katulad po kanina. Oo. Yan, ganyan, no? Diba? Opo. Konti na lang. Konting adjust na lang. Ayan. Dahil last na yung adjust na yun, lagyan natin ng grasa. Kung naglagyan ng grasa, yung tama lang. Yung possible na hindi siya kakalat dito sa Loob nitong preno nyo, kaya dapat konti lang sa pagpahid ng grasa. pag ilalagay mo siya, sentro mo lang, diretso. Diba? Medyo kapakapay mo lang yun. Alog-alogin naman. Lagay mo lang, ayun, ganyan lang. Yan. Smooth lang. Medyo sumikip na siya, di ba? Opo. Pag pumasok sa loob niya, hihigpit yan. Kasi may tama itong brake drum. Luluwag yan. May play na po siya. I-play na siya ngayon. Matatanggal mo siya ng ayos. Di ba? Opo. Malayo pa yung uwi ni customer, kaya gusto kong matuto siya. Pag luluwagan mo ito, pwede naman power handle. At sa paghigpit naman dito sa lock nut, siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit nyo. Anong size yan, sir? 30. Kaya pinasok ng tubig ito, may butas yung center cap. Butas yun. Minsan kaya nasisira yung bearing kasi papasukan siya ng tubig. Kaya ginagawa ko dito, nilalagyan ko siya ng beta gray. Sabi ko kasi dapat may pagmamahal ka rin sa ginagawa mo. Diba? Malaking bagay kasi itong beta gray mga boss para mag-sealed yan. Para hindi siya pasukan ng tubig. Ayan mga boss, ilagay ko na itong center cap. Tapos gamit ka ng ball hammer, paluin mo yan. Importante na lumapat itong center cap. Nang sa ganun, mag-lock siya dito sa brake drum. Pasukan ng tubig yan, kaya ganun eh. Ayan, nasira po. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, lipat naman ako dito sa kabilang side. Yan naman ngayon yung i-adjust ko na preno. At syempre naman, bago kayo mag-adjust ng preno, lilinisan nyo muna yan. Para sigurado kayo na after nyo nga mag-adjust, bukod sa malakas yung preno, hindi siya magkakaroon ng ingay. Kung malapit, layo natin konti. O makagalaw. Sa paglihan naman na ginagawa ko, tinatanggal ko lang naman yung tumigas dito sa ibabaw ng lining. Para sigurado na hindi siya magkaroon ng sipol pag nagpreno. Tapos yung grasa dito sa spindle, pupunasan ko yan. Kasi nga, papalitan ko yan ng bagong grasa. Pasensya na, hindi ko na naipakita. Tapos, i-sprayan ko yan ng brake cleaner. Para kung may malagkit o langis na kumapit dito sa brake shoe, mawash out siya. Tapos, hahanginan ko yan para kung may mga alikabok pang nakakapit, mawash out na ng tuluyan. Tapos, gagamit na ako dyan ng flat screw para ibalik ko na sa zero itong pagkaka-adjust ng preno.
Pag okay na, punta muna ako dito sa brake drum. Kung makikita nyo yung brake drum nyo mga bossing, grabe rin yung dumi. Kaya sa totoo lang, matagal kong niliha yan. Dahil nga sa yung kumapit na alikabok at kalawang, masyadong makapal. After ko naman maliha yan, hinanginan ko itong brake drum. Tapos pinunasan ko ng basahan itong mga nagkalat na grasa. Tsaka ako ngayon i-sprayan yan ng brake cleaner para mawash out yung mga kumapit na malagkit dito sa brake drum niya. Pag okay na, punasan mo siya ngayon. O di ba? Basic na basic lang kung kayo gagawa ng sasakyan nyo. Dito naman tayo ngayon sa pag-adjust ng preno. Siyempre gagamit ka ng flat screw para ma-adjust mo nga itong brake adjuster niya. At sa pag-adjust na gagawin nyo, pwede naman paunti-unti lang. Pero pag kabisado nyo na, pwede rin isang biglaan. At dapat sa pag-adjust na gagawin nyo, hindi pwedeng sa kabilang side mahigpit yung pag-adjust nyo ng preno, dito naman maluwag. Dapat balanse. At pag inilagay nyo na itong brake drum, siguraduhin nyo nakasentro yan para hindi kayo nahihirapan sa paglagay nga nitong brake drum. At pag naisentro nyo na, itulak nyo lang. O, di ba? Basic. At dapat ganun pa rin, hindi mahigpit yung pagkaka-adjust mo dito sa preno. Tsaka mo ngayon ipakapit na itong lock nut niya na number 30. Tapos higpitan mo na yan gamit itong impact wrench mo. Siyempre dapat sigurado ka na maayos yung pagkakahigpit mo dito sa lock nut. Kapag okay na, dito ka naman ngayon sa center cap. Kung makikita nyo, pinahiran ko pa rin yan ng beta gray para sigurado tayo na hindi siya pasukan ng tubig. Nang sa ganun, hindi ma-damage yung bearing. Kaya lang mga boss, mahaba pa itong video. Pakiabangan na lang sa part 2 dahil nga sa dalawang problema pa lang itong nagagawa ko. Yung ugong at yung pigil na hatak dahil nga sa itong brake shoe kapit dito sa brake drum. Meron pang 3 problema na gagawin ko. Yung lubog na brake pedal, tapos pag nagpreno siya, may maingay sa harapan at meron siyang langit-ngit. Kaya hanggang dito lang muna at sana lang nakakuha kayo ng idea at kung okay lang sa inyo, pasubscribe na rin itong channel ko. Maraming salamat!